Magandang umaga sa inyo lahat. Ako pala si Randy Uliano. Nagmula sa B-Screen 2B. Evidence at medical evidence. Ang ebidensya ay tumutukoy sa anumang paraan na pinahintulutan ng batas upang tumutukoy ng hukuman ang katotohanan sa isang kaso. Mahalaga ito sa anumang pagdinig dahil dito nakabatay ang magiging desisyon ng hukom. Kung may kasalanan ba ang isang tao o kung tama ba ang inangkin ng isang panig sa ilalim ng rules of court. Ang ebidensya ay ginagamit upang patunayan ang mga pangyayari sa isang kaso sa paraan sumusunod sa mga alituntunin ng korte. Maaari itong maging dokumento, bagay pahayag ng saksi o anumang katotohanang bagay na makatulong sa paghanap ng katotohanan. Samantala, ang medical evidence ay isang uri ng ebidensya na may kaugnayan sa larangan ng medisina. Ginamit ito kung ang isang pangyayari o katotohanan dapat patunayan ay may kinalaman sa kalusugan, pinsala, sanhi ng kamatayan, kondisyon ng katawan o anumang bagay na nangailangan ng kaalaman ng isang eksperto sa medisina. Halimbawa, maaaring gamitin ang medical certificate, autopsy report, laboratory findings o testimonya ng isang doktor upang ipakita kung paano nangyari ang isang sugat o kung ano ang hikamatay ng isang tao. Ang ganitong ebidensya ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng siyentipiko paliwanag na tumutulong sa korte na maunawaan ang pisikal o medikal na aspeto ng kaso. Ito ang mga uri ng or halimbawa ng mga ebidensya. Autopic evidence of object or real evidence. Evidence. Autopic evidence na tinatawag ding object or real evidence ay tumutukoy sa mga bagay na mismo ay nakita, nahawakan, naamoy, narinig o naramdaman ng korte. Ito ang pinakamaliwanaw at pinakatuwirang uri ng ebidensya dahil hindi ito gawa-gawa, hindi opinyon at hindi haka-haka. Ito ay pisikal or totoo at direktong may kinalaman sa insidente. Karaniwan ito ang mga bagay na may kaugnayan sa krimen o pangyayari gaya ng baril na ginamit, kutsilyo, damit na may dugo, biktima, sugatan o kahit anuman. Pangalawa, testimonial evidence. Ito ay ebidensyang galing sa salita o testimonya ng saksi habang nasa witness stand. Kasama dito ang pagpapaliwanag ng mga nakita, narinig o nalaman ng saksi tungkol sa insidente para sa medical context. Pwedeng tawagin ng korte ang isang doktor upang magbigay ng kanyang professional opinion. Kailangan niyang sumagot sa mga tanong ng abogado at hukom at magsalita ng tapat habang naka-oath. Pangatlo, experimental evidence. Ito ay ebidensyang ginawa sa harap ng korte bilang test o demonstration. Halimbawa, pinagawa ng korte ang isang medical witness ng eksperimento o test para mapatunayan ang kanyang anumang sabi. Halimbawa, pagpapakita ng forensic test, demonstrate kung paano nakuha ang sugat. Pagpapatunay ng medical procedure, ginawa ito upang mas maunawaan
ng korte ang opinyon ng expert. Pangapat, or ang last natin, documentary evidence. Ito ay mga dokumentong ginagawa bilang ebidensya, karaniwan sinusumite ng mga expert tulad ng doktor bilang patunay tungkol sa kaso. Halimbawa, medical certificate, autopsy report, laboratory result, hospital records. Lahat ng mga kasulat na dokumento ay kaugnay sa isyo ay kabilang dito. Ayun lang po sa lahat. Salamat.